Useless nga yung testigong yun. It doesn't prove anything. It will not help the prosecution. Useless yung pagpuraba mo kasi kung halimbawa ako si Inday Sara, hindi ko naman kini-question na sinabi ko yun. Pero pakinggan nyo kung bakit ko sinabi yun. Saka kahit na sinabi ko yun, hindi yun isang krimen, hindi rin yun isang ground para impeach nyo ko. O yan ang punto ni Inday Sara. Ihinarap ng prosekusyon ang unang testigo nila na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Si Calilong at ang kanyang team ang nagsagawa ng forensic digital investigation sa online press conference ng BISE noong November 2024. Nagkaroon ng mainit na palitan ng argumento sa pagitan ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor at Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa sa pagsisimula ng ikalawang araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagsimula ito matapos ihayag ni Defensor ang kanyang opening manifestation na agad namang pinutol ni Narvasa. Honorable Senator Judges, noong 22 ng Hunyo 2026, nagulat at nagdalamhati ang buong bansa sa pamamaril sa isang paaralan. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? Pweneso ng depensa ang paraan ng presentasyon ng prosekusyon dahil sa halip na iharap agad ang kanilang ebidensya testigo ay nagbigay pa umano ito ng mahabang naratibo. Iginit naman ni Narvasa na hindi kawalan ng respeto ang kanyang pagtutol, kundi pagit lamang sa wastong court procedure. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness. Inawat naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang magkabilang panig at inatasan ng mga ito na sa kanya idaan ang lahat ng kanilang sasabihin at mosyon. Kasunod nito, iniharap ng prosekusyon ang kanilang unang testigo na si Calilong. Si Calilong ang umunoy nangolekta, nagpreserba at nag-authenticate ng mga video na nakuha sa pamamagitan ng Open Broadcaster Software o OBS. Kabilang dito ang online press conference ni VP Sara noong November 23, 2024 kung saan umunoy nagbanta ito laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez, which was posted on the Facebook page of Harry Roque, sir. Why is it that your request was made to Meta? Si Meta po kasi yung parent company po ng Facebook. Hiniling ng prosekusyon na maipalabas sa impeachment court ang 2 minutes and 18 seconds na bahagi ng video na naglalaman ng umunoy pagbabanta. Pero tumutol ang defense team ni VP Sara. Nais silang matiyak na ang video na ipapakita ng prosekusyon ay kapareho ng video na nasa kanilang hawak. This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a 2-minute portion of a 2-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. The prosecution cannot be allowed to present a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification by this witness. Humirit naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipalabas na lamang ang buong video. And I don't really want to go home today believing one thing based on a 2-minute clip and then come back next week to watch the 2-hour clip. Pag nauna yung portions na maliliit and then saka mo lang sasabihin later on, eto pala context nito. Medyo umiiba. Gayunman, pinayagan ng presiding officer na ipalabas ang maikling bahagi ng video mula sa orihinal na mahigit 2 oras na recording. Matapos itong maipalabas, kwestiyon naman ni Senator Rizzo Hontiveros ang prosekusyon kung paano mapatutunayan ng mga video na may kinuha talagang assassin si VP Sara. Tugon dito ng prosekusyon. Prosecution is in the process of establishing that the Vice President should be impeached and she is impeached and be removed from office for contracting an assassin to kill the President, Your Honor. Kwestiyon naman ni Senator Judge Pia Cayetano naging tanong ni Hontiveros dahil tila anya nagbigay ito ng pagkakataon sa prosekusyon
na magbigay ng closing statement. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. But when we allow this to happen, shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper. Pinalalahanan naman ng presiding officer mga kapwa senator judge na iwasan ang mga magkakaparehong tanong. Bukod sa video noong November 23, 2024, inilabas din ng prosekusyon ang video noong October 18, 2024 na may kaparehong konteksto ng umunoy pagbabanta. Iprinesenta rin ang iba pang video kabilang naging reaksyon ni na PBBM at Romualdez sa mga naging pahayag ni VP Sara. Hindi naman na ituloy ng prosekusyon ang pagpapalabas sa iba pang video, kabilang ang press conference ni VP Sara noong nagbitiw ito bilang kalihim ng Department of Education. Umabot na mahigit 4 na oras ang cross-examination ng prosekusyon sa kanilang unang testigo na si Kalilong. At pasado alas 6 ng gabi nitong Martes ay nagpasya ang presiding officer ni si Senator Cheese Escudero na ipagpaliban ang cross-examination naman ng defense team ni VP Sara Duterte kay Kalilong. Kasabay nito ang pag-adjourn ng Senate Impeachment Court. Bukas ng Miyerkules ay ihaharap ng prosekusyon ng isa pa nilang testigo na si Attorney Jeremy Lontok, hepe ng NBI Cybercrime Division. Ayan nga, Attorney Sala. Pero may gusto lang po ako idagdag sa balitang yan, Attorney Sala. Dahil nasabi rin ni Attorney Carlo Narvas na, Your Honor, for the record, we have the copy of the document. How can he be identifying the document when he does not have the copy? So, sinabi niya, are you following a script? Is he following a script? Kaya, sinabi din ni Attorney Verhiligutan, oh my goodness, Your Honor, please, I move that statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. Ano pong reaction niyo doon na part, Attorney Sal? Bago ko sagutin yan, unang-una, yung reporter mo, mali ang kanyang sinasabi, hindi cross-examination yung kahapon. Tawag doon direct examination. Ang cross-examination ngayong araw gagawin sa testigo. Kahapon, direct examination yun. Now, pagdating naman doon sa gaya ng sinabi ko, walang kahalaga yung mga pinag-usapan kahapon kaugnay sa testigo. Kasi yung ang testigo, ino-authenticate lamang. Na inimbestigahan niya, pinanood niya, tapos may mga affidavit na nandun sila. Ang punto nga anong saysay niyan? Hindi naman kini-question na hindi nangyari yung mga yung press conference. Hindi naman kini-question na hindi niya yung mga sinabi niya. So ano ang pinuprobahan mo doon? Dapat nga sa pre-trial pa lang nagkaroon na sila ng agreement. Okay yan. Sige, gawin mo yan. Gawin mong ebidensya o gagawin din namin ebidensya kasi hindi nga dinidispute Di ba naiintindihan nitong prosecution? Nobody is questioning, I have not heard from the defense, questioning the authenticity of that press con na nangyari nga. Hindi naman nila sabihin, hindi nangyari yan, gawa-gawa lang yan. Ang sinasabi nila, nangyari yan, pero pakinggan nyo kung bakit niya sinabi yon. Sapagkat sa mga sinabi niya, ay napapaloob sa kalayaan ng pag-isang impeachable offense. Yun ang punto roon. Kaya yung mga palitan nila, wala yun. Sayang ang panahon ng pakikinig. At saka yung mga, but having said that, Yes. kung napakahalaga sana ng testigong yun, yung mga punto de vista nung defense, yung mga objection niya, tama lahat yun. Pero, gaya ng sinabi natin, useless nga yung testigong yun. It doesn't prove anything. It will not help the prosecution. Yeah. I believe ngayong araw, Attorney Sal, yung sa pangalawang testigo na po ang magpepresenta, if I'm not mistaken po. Hindi, bukas, ngayon ang cross-examination. Wala pa namang cross-examination unless, kasi umalis na ako dahil bored na ako
Nung umalis ako, direct testimony. Hindi ko alam. Pero ang sangayon kay Senador Bongo ngayon ang cross-examination. Ayan, maraming salamat. Pero kung ako nga, hindi ko na i-cross yun. Ano ba, i-cross ko pa doon? Hindi, kasi para sa akin, sa tingin ko sa kaso, useless yung pagpurabang mo. Kasi, kung halimbawa, ako si Inday Sara, hindi ko naman kini-question na sinabi ko yun. Pero pakinggan nyo kung bakit ko sinabi yun. Saka kahit na sinabi ko yun, hindi yun isang krimen, hindi rin yun isang ground para impeach nyo ko. O yan ang punto ni Inday Sara.